ah, nagbibenta tayo ng maintenance sa ating sasakyan. Medyo luma na kasi medyo maingay na yung sa ilalim niya, yung sira-sira lang. Yun lang yung papalitan natin. Kasi medyo nagtitipid tayo. Kaya isaman natin yung kanyang pagpalit ng langis tsaka oil filter. Kasi every 5,000 po tayo na KMS. Ito na ngayon yung maingay, napakaingay, at saka yung inner ball papalitan din natin. Kung titingnan natin ito, medyo konti lang ang kanyang biyak. Pero pag sinikwat natin ito, medyo malaki na kaya maingay ito. Mas lalo nang maingay yung kanyang inner ball na may malaki na plate. Dalawa pa rin yung papalitan natin. Ito, halos na matanggal lahat yung busing. Laki ng biyak. Kaya naman ito, hindi naman ito madaling masira. Kasi kakapalit ko lang ito. Siguro mga 2 taon, mga 3 taon ko na ito napalitan. Pero okay pa naman ito, hindi naman ito basta-basta na masira. Ito naman yung kanyang ball joint, medyo okay pa, tigas pa naman. Ito yung kanyang parts na papalit natin. Order natin ito, hindi pala ito made in Korea, Indonesia pala ito. Kasi ito naman yung kinabit natin dati, replacement. Siguro mga 3 taon, siguro to 2 taon. Kaya nagsubok na tayo nito kasi medyo mahal kasi yung genuine, yung Korea. Pero ito, mura ito kaysa ito. Mas mahal ito ng konti kaysa replacement na ito. Iba ang kanilang part number. Pero siguro, sa modelo na to, kasi ibang unit ito, pero Hyundai pa rin ito. Kaya nagsubok tayo nito. Ito ang kanyang part number. Kung compare natin ito, iba kasi yung kanyang part number, pero same size lang po siya. Kaya bang ito naman yung kanyang inner ball, yung tinatawag palagi sa iba na rack-in. Ito replacement lang, pero made in Korea. Medyo may kamahalan kasi yung genuine, kaya replacement na lang yung binili natin. Pero mas maganda sana na yung ipapalit natin na mga spare parts, yung genuine talaga, kasi iba ang kanilang performance at saka yung lifespan niya. Medyo iba naman kasi matagal naman masira yung genuine kaysa replacement. Kaso lang medyo nagtitipid tayo ngayon, kaya replacement na lang yung binili natin. Pero okay naman ito kasi Korea naman, made in Korea. Ito naman ang kanyang laman. Ito naman kapag may konting clay, yung rack-in, napakaingay yung sasakyan, lalo na kapag sa rough road. Lalo na sira yung 2 bushing ng lower arm, mas lalong umiingay. Kaya ito lang yung natin, yung papalit, yung 2. Kasi yung tira din, okay pa naman yung tira din, hindi na natin yung kailangan palitan. Mas maganda sana papalitan natin lahat, pero kaso lang medyo nagtitipid tayo ngayon.
Kasi alam naman natin na mahirap hanapin yung pera. Ito naman yung shock, replacement lang yung binili natin. Kasi papalitan natin yung isang side ng shock kasi pumutok na. Lumabas na ang kanyang langis. Yung sa left side at saka yung sa right side naman napalitan natin dati. Siguro mag isang taon na. So, hindi naman nagtagal yung isa. Sumunod pa rin. So ito buksan natin. Okay naman ito na quality kasi same brand lang po. Ganitong brand lang po yung kinabit ko dito sa may right side. Baliktad pala. So ito ngayon, ito na siya mga master. Mga master, mga idol. So ito naman yung shock na dahilan na papalitan natin. Kita naman natin na iba na yung kanyang kulay. Kung mapapansin nyo, ito yung kanyang langis. Yung langis na lumalabas. So ibig sabihin yung shock na to sira na. Kapag ganito na. Dapat wala itong walang langis na dito lumabas. Kasi galing dyan doon sa loob ng shock. Titingnan natin yung sa right side. So ito ang right side. Kung makikita natin, walang basa, walang langis. Mauga siya. So ibig sabihin, walang problema to. Kasi bago lang natin ito napalitan. Kaso naman yung isa sumunod din. So ito naman napalitan na natin yung langis sa makina. So ito yung brand ng oil na ginagamit ko. Yung 6X5 kasi maganda naman itong klase na langis sa mga Korea. Magandang performance. Kaya every 5,000 nagpalit po ako nito ng langis. Hindi ko naman pinopromote itong yung brand ng langis, yung 6. Wala naman kaming ugnayan sa dito. Yung sa akin lang maganda itong klase. Kaya ngayon yung ginamit sa sasakyan ko. Tsaka yung oil filter, papalitan ko naman din. Meron naman kaming oil filter dyan. Tsaka yung coolant, kasi matagal na. Papalitan din namin yan ng coolant. Ito yung coolant na ipapalit namin. Kasi matagal na. Kaya mas maganda na ma-maintain natin yung coolant tsaka yung langis. Yung coolant naman kasi, mas maganda na ma-maintain natin. Mapalitan natin siguro yung sa akin lang, every 30,000 to 40,000. Kasi yung iba naman, yung papalit sila, yung standard siguro, nasa every 20,000 nagpapalit ng coolant. Pero medyo nagtitipid tayo, kaya nga 30 to 40,000 lang tayo nagpapalit. Para wala namang kalawang sa radiator. So ito na ngayon mga master, mga idol.
Medyo madumi ang ating engine na. Pero kita naman natin na walang leak dyan. Kahit madumi pero walang leak. Kaya na-maintain natin ng maayos. Kaya ito, bubuksan din natin ito. Saka isama na natin yung pag-adjust ng kanyang valve. Kasi medyo tumataas ang kanyang fuel consumption. Kasi matagal na itong hindi na-adjust ang kanyang barbula. Mga master, mga idol, ito yung lumang pinapalitan natin. Ito na yung bago pinapapress natin. Kung mapapansin natin, medyo parang kinuhaan ng konti. Grandera na to kay medyo mataas siya. May konti siyang kahabaan na siguro, mga lang siguro. Saka ito naman, ito yung original niya, ito yung original ng kanyang part number. May konti siya na may diferensyang siguro. So ito yung kanyang niya, bolt. Konti lang play. Dito medyo ilaki na ng konti, pero wala na tayong magawa. Kailangan subukan natin ikabit ito. Kasi nabili natin. Kasi sabi ng inorder natin, compatible po daw ito sa Gets 1.1, pero diferensya pala yung kanyang size. Kaya ito pinahanapan na lang sa machine shop na makabit nila. Mas maganda sana na pag bumili tayo, kung ano yung part number ng original, yun din yung susundin natin. Huwag tayong bumili ng pisa na magkaiba ang kanyang part number. Kasi minsan mayroong iba na hindi compatible, tulad nito may iba ang kanyang size. Kasi naghahanap naman tayo ng medyo mura na maganda ang kanyang quality. Kasi ito yung pusing na to, hindi ito Korea, Indonesia. Ito man iwan ko nito kung Korea po ba ito, kasi replacement. Iba ang kanilang part number. Mas maganda sana na pag bumili tayo, same part number lang po yung bibilihin natin para iwas palpak sa ating mga ginagawa. Ito ang kanyang part number, 54584 1700. Ito namang sa kanya 54584 1700. Same pala, 5484 1700. 54584 1700. Same lang kanilang part number, pero ito lang kasi Indonesia po ito. Ito naman replacement from Korea. Pero iwan ko lang kung totoong replacement from Korea po ba ito. So ito talaga yung kanyang compatible, yung luma. Ito naman yung bagong kinabit natin. May konti siyang kahabaan at saka laki, pero lang ang kanyang diferensya. Wala na tayong magawa, kailangan natin itong kabit. So
ito naman yung shock absorber na kinabit natin. So ito lang yung brand na Nitrotech yung binili natin, gas type shock absorber. Kasi naghahanap tayo ng mura. Ito naman yung tracer natin. So ito naman yung shock na pumutok. Wala na tayong magawa, kaya kailangan natin itong palitan.